Shalom sa inyong lahat. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Marcos 3:35. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Anong kontrobersiya ang pinaka-sabik-sabik sa iyo? Bakit? Ang aklat ni Marcos, bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 86, 6 at 7. Pakinggan mo, O Panginoon, ang aming panalangin. Pakinggan mo ang tinig ng aming daing. Sa araw ng aming kaguluhan ay tumatawag kami sa iyo sapagkat sinasagot mo kami. Amen. Pangatlong leksyon, mga kontrobersiya. Ang ating susing talata ay Marcos 2:27 at 28. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Naglalaman ang Marcos 2:1 hanggang 3:6 ng 5 kwento na naglalarawan ng turo ni Jesus na salungat sa turo ng mga lider ng relihiyon. Ang bawat isa sa mga kwentong ito'y naglalarawan ng mga aspeto kung sino si Jesus katulad ng ipinahayag sa Marcos 3:10, 17, 20, 28. Siya'y ang anak ng tao, isang manggagamot, ang lalaking ikakasal, at Panginoon ng Sabat. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, sino si Jesus? Ikalawa, kwentong sandwich, unang bahagi. At ikatlo, ikalawang bahagi ng kwentong sandwich. Sa una ay tatlo ang tatalakayin. Pagpapagaling sa isang paralitiko, pagtawag kay Levi at ang usaping ng pag-ayuno, at Panginoon ng Sabat. Sa pangalawa ay panloob na kwento ang tatalakayin. Sa pangatlo ay panlabas na kwento ang tatalakayin. Unang pagkakahati, sino si Jesus? At ang una sa tatlong pagtatalakay ay pagpapagaling sa isang paralitiko. Marcos 2:33 hanggang 5. May isang taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas yon, ibinaba nila ang higaan, kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ang tunay na pangangailangan. Sinasabi ng Marcos 2:5 na nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Paano makikita ang pananampalataya? Gaya ng pag-ibig, nakikita ito sa mga aksyon. Gaya ng hayagang inilalahad ng pagpupumilit ng mga kaibigan. Ang
kitang-kitang pangangailangan ng lalaki ay pisikal. Gayunman, nang dumating siya sa presensya ni Jesus, ang unang salitang binigkas ni Jesus ay tumutukoy sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang kasalanan ba ang dahilan ng kanyang karamdaman? May mga karamdaman ba na bunga ng kasalanan? O may kaugnayan ba ang kasalanan sa karamdaman ng tao? Pagtutol ng mga lider ng relihiyon. Yung lalaki ay tahimik sa buong tagpo. Bakit kaya? Ang nasa isip kaya niya ay hindi naman yan ang dahilan ng pagparito ko. Ang mga lider ng relihiyon ang tumutol sa kanilang mga isip sa kasasabi lang ni Jesus. Itinuring nilang pamumusong ang kanyang mga salita na sinisira ang puri ang Diyos at inako ang karapatan na tanging sa Diyos lamang. Sinagot ni Jesus ang mga pagtutol sa sarili ng teritoryo sa pamagitan ng paggamit ng pangkaraniwang estilo ng mga rabi sa pagtatalo na tinatawag na mas maliit tungo sa mas malaki. Isang bagay ang sabihin napatawad ang kasalanan ng isang tao, iba naman ang talagang palakarin ang isang paralitiko. Kung mapapalakad ni Jesus ang lalaki sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, kung gayon, ang kanyang pag-angkin na makapagpatawad ng mga kasalanan ay makakasumpong ng pagpapatibay. Pagkahumaling sa forma ng relihiyon. Nawala sa paningin ng mga lider ng relihiyon ang talagang mahalaga, katarungan, kaawaan, at paglakad na may kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Masyadong nahumaling sa pagtatanggol sa kanilang pagkaunawa sa Diyos, sila'y bulag sa harap-harapang paggawa ng Diyos. Walang nagpapahiwatig na nabago ang isip ng malalaki tungkol kay Jesus kahit na kanyang binigyan sila ng sapat na ebidensya upang malaman na siya'y mula sa Diyos. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanila na nababasa niya ang kanilang mga naiisip na hindi madali sa kanyang sarili. Gayunman, sa pagpapagaling sa paralitiko, sa kanilang presensya, sa pamamarang hindi nila maitatanggi. Sa bahaging ito ng leksyon, sino si Jesus? Siya ay isang manggagamot. Ikalawang pagtatalakay, pagtawag kay Levi at ang usapin ng pag-ayun. Marcos 2:14-20. Habang siya naglalakad, nakita niya si Levi na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo siya at sumunod sa kanya. At nang siya'y nakaupo sa hapagkainan sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang nakaupong kasalo ni Jesus at ng kanyang maalagad sapagkat sila'y sumunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba at ng mga Parisiyo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, sinabi nila sa kanyang maalagad, "Bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang makasalanan sa pagsisisi." Noon ay nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Parisiyo. Sila'y lumapit at sinabi sa kanya,
Bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sinabi sa kanila ni Jesus, maaari bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at kung magkagayoy, mag-aayuno sila sa araw na iyon. Pagtutol sa pagiging alagad ni Levi. Ang mga maniningil ng buwis noon, kapanahunan ni Jesus, ay mga lingkod ng pamahalaan sa ilalim ng pamahalaang lokal o Romano. Hindi sila popular sa mga Hudyo dahil madalas silang naniningil ng higit sa kinakailangan at naging mayaman mula sa kanilang mga kababayan. Kaya't hindi nakagugulat ng mga eskriba ay nagtatanong na may hindi pagsang-ayon. Bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinasabi ng Mishnah Tractate Tohoroth, isang komentaryong Hudyo tungkol sa batas relihiyon, na kapag pumasok ang mga maniningil ng buwis sa isang tahanan, ang lahat ng nasa loob nito ay nagiging karumal-dumal. Ganyang katindi ang pananaw ng mga tao noon sa mga maniningil ng buwis. Ang tugon ni Jesus, hindi niya ito tinanggihan. Sa halip, lubos niyang binaliktad ito. Nagpapahiwatig na ang mga taong may karamdaman, hindi yung malulusog, ang nangangailangan ng manggagamot. Sa gayon ay inaangkin niya ang bansag na espiritual na manggagamot, ang isa na makapagpapagaling sa kaluluwang may karamdaman dahil sa kasalanan. At hindi ba dapat na magtungo ang isang doktor kung saan naroon ang mga may karamdaman? Isang tanong sa pag-aayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang maalagad ni Jesus samantalang nag-aayuno ang maalagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo? Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng isang ilustrasyon o talinghaga kung saan inihahambing niya ang kanyang presensya sa isang piging sa kasalan. Magiging isang lubang kakatuwang kasalan kung mag-aayuno ang lahat ng mga panauhin. Ngunit si Jesus ay nagsabi ng isang araw pagka aagawin ang lalaking ikakasal, isang pagtukoy sa krus. Maraming oras para sa pag-ayuno kapag dumating ang araw na iyon. Dalawa pang ilustrasyon. Nagdidiin sa pagkakaiba ng kanyang turo at sa turo ng mga lider ng relihiyon. Bagong tela sa isang lumang kasuotan at bagong alak sa lumang sisidlan ng alak. Nagpapakita ito kung gaanong naging tiwali ang pamaraan ng mga tagapagturo. Kahit ang tunay na relihiyon ay maaaring padilimin kung hindi mag-iingat ang mga tao. Sa bahaging ito ng leksyon, sino si Jesus? Siya ang nobyo, ang lalaking ikakasal. Pangatlong pagtatalakay, Panginoon ng Sabat. Nang isang Sabat, nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo, at samantalang sila ay nagdaraan ng kanyang maalagad ay nagsimulang pumitas ng mga uhay. Sinasabi sa kanya ng mga Pariseo, tignan mo, bakit sila gumagawa ng hindi
ipinahihintulot sa araw ng Sabat? At sinabi niya sa kanila, kailanman ba'y hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? Paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang pinakapunong pari at kumain siya ng tinapay ng paghahandog na hindi pinahihintulot kailanman maliban ng mga pari lamang at binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Ang akusasyon ng mga Parsiyo. Sang-ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, may 39 na paraan ng paggawa ang ipinagbabawal sa Sabat na sa pag-iisip ng mga Parsiyo ay kasama itong ginawa ng maalagad. Isang araw ng Sabat samantalang si Jesus ay naglalakad sa triguhan, nagsimulang pumitas ng trigo ang kanyang maalagad upang kumain. Subalit, sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo, bakit nila nilalabag ang utos sa pamagitan ng pag-aani ng binhi sa araw ng Sabat? Sinalungat ni Jesus ang kanilang paratang. Tumugon si Jesus gamit ang kwento ng pagkain ni David ng banal na tinapay panghandog. 1 Samuel 29:1 hanggang 6. Tinatanggal ang tinapay panghandog kapag Sabat, papalitan ng bago yan. Kaya maaaring ang paglalakbay ni David ay madali ang pagtakas na naganap sa araw ng Sabat. Tinutugis siya ni Saul sa panahong ito. Kaya sila ay kung saan nagpupunta at sapagkat gutom, alam ni David na may tinapay sa templo kaya sila ay nagpunta roon. Nangatwiran si Jesus na kung si David at ang kanyang mga tauhan ay pinawalang sala sa pagkain ng tinapay panghandog, kung gayon, ang maalagad ni Jesus ay pinawalang sala sa pagpitas at pagkain ng butil. Ginawa ang Sabat para sa sangkatauhan. Karagdagang nagpahiwatig si Jesus na ang Sabat ay ginawa para sa kapakinabangan ng sangkatauhan, hindi baliktaran. At ang batayan para sa kanyang sinabi ay siya'y Panginoon ng Sabat. At sinabi niya sa kanila, ipinahihintulot ba na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumuksa nito? Ngunit sila'y tahimik. Marcos 3:4. Sa unang kapitulo pa lamang ng unang aklat sa Biblia, ang Henesis, sa paglalang ay kitang-kita na ang mga nilikha sa unang 6 na araw ay lahat paghahanda sa pangangailangan ng lalalanging tao. At kahit pa ang 7 araw na ibinukod ng Diyos sa naunang 6 na araw ay para sa ikabubuti pa rin ng kalalalang na tao. Nagpapaikita ito na ang manlalalang ay alam ang lahat ng kailangan natin. Sinasabi sa talatang 5 at 6 ng Marcos 3 na tinignan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad na nakipagsabwatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang
kabalintunaan sa kwentong ito ay silang nagsisikap na hulihin si Jesus sa paglabag sa Sabat, ay silang lumalabag sa Sabat sa pamamagitan ng pagbabalak na kanyang kamatayan noon mismong araw na Sabat na iyon. Sa bahaging ito ng leksyon, sino si Jesus? Siya ang Panginoon ng Sabat. Ikalawang pagtatalakay, kwentong sandwich, unang bahagi. Marcos 3:22 hanggang 30. At sinabi ng mga eskriba na sa kanya si Beelzebul sa pamagitan ng pinuno ng mga demonyo ay nagpapalayas siya ng mga demonyo. Sila'y kanyang pinalapit sa kanya at nagsalita sa kanila sa mga talinhaga. Paanong mapapalayas ni Satanas si Satanas? Kung ang isang kaharian ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi makakatayo ang kahariang iyon. At kung ang isang bahay naman ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi makakatayo ang bahay na iyon. Ngunit walang makakapasok sa bahay ng malakas na tao upang samsamin ang kanyang mga ari-arian, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na patatawarin ng lahat ng mga kasalanan ng mga anak ng tao at anumang paglapastangan na kanilang sabihin. Ngunit sino mang magsalita ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi nagkakasala ng isang kasalanang walang hanggan sapagkat sinabi nila siya'y may masamang espiritu. Panloob na kwento. Ano ang mga kwentong sandwich? Ang mga kwentong sandwich ay kung saan ang isang kwento ay sinimulan pagkatapos ay napatigil ng ibang kwento at tinatapos lamang ang unang kwento pagkatapos nito. So, sa parang ng sandwich, tinapay na may palaman, no, merong nasa gitna. So, yung nasa gitna ay iniipit ng dalawang tinapay. Yung unang tinapay, yung unang kwento yun na hindi natapos sapagkat sumingit yung palaman. At nung natapos yung kwento na palaman, ay ipagpapatuloy yung naunang kwento tatapusin. Yan ang sandwich na tinatawag dito. Ang panlabas na kwento ay tungkol sa paghayo ng mga kamag-anak ni Jesus upang pamahalaan siya. Dahil iniisip nilang nawawala na siya sa tamang pag-iisip. Marcos 3:21. Ang panloob na kwento ay tungkol sa mga eskriba mula sa Jerusalem na nag-aakusa kay Jesus na di umano'y nakikipagsabwatan sila sa dyablo. Nakapokus ang aralin ngayon doon sa panloob na kwento na matatagpuan sa Marcos 3:22 hanggang 30. Ang unang kwentong sandwich. Dinala ng mga eskriba ang paratang na ang kapangyarihang magpagaling ni Jesus ay mula sa demonyo. Tumugon muna si Jesus gamit ang sumasaklaw na katanungan. Paano mapapalayas ni Satanas si Satanas? Walang katuturan na lalabanan ni Satanas ang kanyang sarili. Nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita tungkol sa pagkakahati ng kaharian, sambahayan, at ni Satanas mismo na nagpapakita kung paanong katawa-tawa ang gayong hindi pagkakasundo para sa kanilang tagumpay.
Ngunit pagkatapos ay binaliktad ng Panginoon ang sitwasyon at nagsalita tungkol sa paggapos sa isang malakas na lalaki upang pagnakawan ang kanyang bahay. Sa huling halimbawa ito, si Jesus ang magnanakaw na pumasok sa bahay ni Satanas, iginapos ang prinsipe ng kadiliman upang palayain ang kanyang mga bihag. Ang kasalanang walang kapatawaran. Ito'y ang kasalanan laban sa banal na espiritu na tinatawag ang gawain ng espiritu na gawain ng dyablo. Pansinin na sa Marcos 3:30, ang dahilan kung bakit sinasabi ni Jesus ang pangungusap sa Marcos 3:28 at 29 ay dahil sinasabi ng mga eskriba na meron siyang masamang espiritu, samantalang katotohanan ay meron siyang banal na espiritu. Kapag tinawag mo ang gawain ng banal na espiritu na gawain ng dyablo, kung gayon, ay hindi ka makikinig sa banal na espiritu dahil walang tao na nasa kanyang tamang pag-iisip ay nais na sumunod sa gabay ng dyablo. At kung hindi mo na pinakikinggan ang banal na espiritu, paano mo pagsisisihan ang nagawa mong kasalanan? Ayon sa 1 Juan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung walang pag-amin ng kasalanan, walang kapatawaran ng kasalanan. Ikalawang pagtatalakay, kwentong sandwich, pangalawang bahagi. Marcos 3:20 at 21. Pagkatapos ay 31 hanggang 35. Makita niyo na naputol. At pumasok siya sa isang bahay at muling nagkatipon ng maraming tao. Kaya sila'y hindi man lamang makakain. Nang mabalitaan iyon ng kanyang sambahayan, lumabas sila upang siya'y pigilan sapagkat sinasabi ng mga tao wala siya sa sarili. Ito ang unang bahagi ng sandwich. Ang ikalawa ay simula sa talatang 31. Kagaya na sabi ko, naputol. So, basahin natin ang 31. Dumating ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na lalaki at nakatayo sila sa labas. Nagpasugo sa kanya at siya'y tinawag. Nakaupo ang maraming tao sa palibot niya at sinabi nila sa kanya, nasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at hinahanap ka. Sumagot siya sa kanila, sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? Tinignan niya ang mga nakaupo sa palibot at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Panlabas na kwento. Ang pamilya ni Jesus ay nag-iisip na siya'y nasisiraan ng bait. Napakaseryoso ang paratang ng kawalan ng tamang pag-iisip. Kadalasan, nagmumula ito sa isang karanasan kung saan ang isang tao ay banta sa kanyang sariling kaligtasan. Ganito ang nadama ng pamilya ni Jesus tungkol sa kanya dahil napakaabalan niya na anupat wala na siyang oras para tumigil upang kumain. Sinikap nilang pamahalaan siya at doon naputol ang panlabas na kwentong sandwich na pinatigil ng panloob na kwento tungkol sa mga paratang ng mga eskriba kay Jesus ng pakikipagsabwatan sa dyablo. Isang kakatwang pagkahilera ang umiiral sa pagitan ng panlabas at panloob ng mga kwento nitong kwentong sandwich.
ang sariling pamilya ni Jesus ay tila may pananaw sa kanya na kahanay gaya ng mga eskriba. Sinasabi ng pamilya na siya'y nasisira ng bait. Sinasabi ng mga eskriba na siya'y kaliga ng demonyo, isang sa ating sambayan. Ang problema ay hindi noon nakatugma ang sa kalooban ng Diyos ang pamilya ni Jesus. Yan ang problema. Sila ang may diferensya, hindi si Jesus. Nakilala ni Jesus ang katotohanan iyon at sa talatang ito'y binibigyan niya ng panibagong kahulugan ang pamilya. Silang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang kanyang mga kapatid at ina. Siya ang anak ng Diyos at silang naghahanay ng kanilang sarili sa kalooban ng Diyos ay nagiging kanyang pamilya. Itong tagpo ay maaaring parang kakaiba. Kung ang inyong ina o pamilya ay dumating upang makita ka, hindi mo ba sila sasalubungin? Ang dalawang kwentong ito, sandwich, sa Marcos ay magkasamang naglalaman ng malalim na kabalintunuan. Sa panloob na kwento, sinasabi ni Jesus na hindi makakatayo ang isang tahanang hindi nagkakaisa. Sa unang tingin, parang sa panlabas na kwento, ang sariling sambahayan ni Jesus, kanyang pamilya, ay hati laban sa sarili mismo. Subalit nilutas ni Jesus itong problema sa pamagitan ng muling pagtukoy ng pamilya. Ang tunay niyang pamilya ay silang kasama niyang gumagawa ang kalooban ng Diyos. Tingnan ng Lucas 2:53 at 14:26. Maraming beses sa buong kasaysayan, natagpuan ng mga Kristiyano na nahihiwalay sila sa sarili nilang mga kamag-anak. Mahirap ang karanasang ito. Inilalahad ng talatang ito sa Marcos na pinagdaanan din ni Jesus ang gayong kahirapan. Nauunawaan niya ang gantong karanasan at kanyang aaliwin silang nakakadama ng madalas na masakit na karanasang ito. Huling salita. Lahat ng relihiyong nakikipagdigma laban sa dakilang kapangyarihan ng Diyos ay inaagawan ang tao ng kalwalhatiang kanya sa paglalang at isasauli sa kanya kay Kristo. Bawat di tunay na relihiyon na tinuturuan ang mga kapanalig nito na maging pabaya sa mga pangangailangan ng tao, mga paghihirap, mga karapatan ng tao. Ang Ebanghelyo ay naglalagay ng mataas na pagpapahalaga sa sangkatauhan bilang ang mga binili ng dugo ni Kristo. At ito'y nagtuturo ng magiliw na pagtatangi sa mga pangangailangan at mga kaabaan ng tao. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na samantalang iyong pinag-iisipan ng mga kontrobersiya sa leksyong ito, ikaw ay espiritual na pinagpapala sa mga katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kung paanong pinakitunguhan ng kanyang anak ang mga isyong ito. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share, mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.